RSSS members at pensioneres. Opisyal na advisory. Ngayong buwan ng Hulyo 2026, may 4 na mahalagang bagay na dapat ninyong malaman at abangan bilang miyembro at pensyoner ng SSS. Mula sa eksaktong petsa ng inyong pension crediting hanggang sa mahalagang deadline para sa inyong ACOP compliance. Lahat kailangan ninyong malaman ay nandito. Kaya manatili po kayo hanggang dulo dahil ang ika-4 na bagay na tatalakayin natin ay may direktang kinalaman sa patuloy na pagtanggap ng inyong pensyon at hindi ito dapat mapalampas. Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po sa Senior Savers Filipino. Narito na naman po tayo para sa isa na namang mahalagang update na dapat malaman ng ating mga senior at ng kanilang mga pamilya. Bago tayo magsimula, gusto ko pong tanungin ang ating mga viewers. Kayo po ba ay SSS pensioner? Aktibong miyembro o miyembro na may loan obligation? I-comment po ninyo sa baba ang pensioner, miyembro o may loan ako para malaman namin kung sino ang ating mga ka-seniors at miyembro na nanonood ngayon. At manatili po kayo hanggang dulo dahil ang ika-4 na bagay na tatalakayin natin ay may direktang kinalaman sa patuloy at walang putol na pagtanggap ng inyong pensyon. At baka kayo mismo ay apektado nito. Simulan na natin. Narito ang opisyal na advisory ng SSS para sa buwan ng Hulyo 2026. Una, Batch 1 Pension Crediting. Ang unang importanteng bagay ay para sa ating mga Batch 1 SSS pensioners. Kabilang sa Batch 1, ang mga pensioners na may date of contingency mula ika-1 hanggang ika ng buwan. Ang araw ng inyong pagretiro, pagkamatay, pagkakasakip o pagkabalda. Para sa Batch 1 pensioners, ang inyong regular monthly pension crediting para sa buwan ng July ay maganap sa July 1, 2026 ni Ules. Hindi ito holiday, hindi rin ito weekend. Ibig sabihin, walang inaasahang pagbabago sa schedule. Mananatili ang pension crediting sa Hulyo 1, 2026. Ang matatanggap ninyo ngayong Hulyo ay ang inyong regular monthly pension amount, katulad ng inyong natanggap noong June 2026 na kung saan ay kasama na ang inyong second TR increase. Ang halagang iyon ay hindi nabababa at mananatili hanggang August 2027 kung kailan ipapatupad ang third at final tranche ng pension increase. In simple terms, Batch 1 pensioners will receive their regular July pension on July 1, 2026, Wednesday, a regular working day. No changes expected. Huwag po munang aalis dahil ang susunod na importanteng bagay ay para sa ating mga Batch 2 pensioners at mayroon kaming espesyal na paalala para sa inyo. Pangalawa, Batch 2 Pension Crediting. Ang pangalawang importanteng bagay ay para naman sa ating mga Batch 2 SSS pensioners. Kabilang sa Batch 2, ang mga pensioners na may date of contingency mula ika hanggang huling araw ng buwan. Para sa Batch 2 pensioners, ang inyong regular monthly pension crediting para sa buwan ng July ay magaganap sa July 16, 2026, Huwebes. Hindi rin ito holiday, hindi rin ito weekend. Ibig sabihin, walang inaasahang pagbabago sa schedule. Mananatili ang pension crediting sa July 16, 2026. Katulad ng Batch 1, ang matatanggap ninyo ay ang inyong regular monthly pension amount, kasama na ang second tranche increase na nag-take effect noong June 2026. Ang halagang iyon ay mananapili rin hanggang August 2027. In simple terms, Batch 2 pensioners will receive their regular July pension on July 16, 2026, Thursday, a regular working day. No changes expected. Kaya mabuting bantayan ninyo ang inyong ATM card or disbursement account sa kani-kanilang petse. May isa pong comment na basa namin mula kay Ma'am Florencia. Sabi niya, "Lagi po akong natatakot na baka mabago ang schedule ng aking pensyon. Nakakatulong po ang ganitong update para mapanatag ang aking isip bago pa dumating ang buwan ng July. At iyan po ang layunin namin para lagi kayong handa at updated." Mga ka-seniors, huwag po munang aalis dahil ang pangatlo at pang-apat na bagay ay may direktang kinalaman sa inyong pera at sa patuloy na pagtanggap ng inyong pensyon at hindi ito dapat mapalampas. Pangatlo, SSS Loan Obligation Payment. Ang pangatlong importanteng bagay ay para sa ating mga SSS members na may loan obligation.
Kung kayo ay may kasalukuyang SSS loan tulad ng salary loan, calamity loan, emergency loan, restructured loan o educational loan, ang inyong amortization para sa buwan ng July ay kailangang bayaran on time. Huwag pong hayaang lumipas ang inyong due date nang hindi kayo nagbabayad dahil ang late payment ay maaaring magdulot ng extra charges, additional fees at penalty na ipapataw ng SSS sa inyong loan account. Bago kayo magbayad, may isang mahalagang hakbang na dapat ninyong gawin muna. Kailangan muna ninyong mag-generate ng Payment Reference Number o PRN bago kayo makapagbayad. Bakit kailangan ng PRN? Dahil hindi tatanggapin ang inyong bayad ng SSS o ng mga accredited payment partners nito kung wala kayo ng PRN. Ang PRN ang nagsisiguro na ang inyong bayad ay mapupunta sa tamang loan account at sa tamang record. Paano makakakuha ng PRN? Una, mag-login sa inyong My SSS account portal online at i-generate ang inyong PRM doon. Pangalawa, kung hindi kayo komportable sa online process, pumunta sa pinakamalapit na SSS branch at humingi ng tulong para ma-generate ang inyong PRN at agad na makapagbayad. In simple terms, kung may SSS loan ka, bayaran on time this July. Generate your PRN first through your SSS account or at the nearest SSS branch before making any payment. Huwag po munang aalis dahil ang pang-apat at pinakaimportanteng bagay para sa ilang pensioners ay tungkol sa isang requirement na kung hindi ninyo matutupad ay maaaring mapuputol ang inyong pensyon. Pang-apat, ACOP compliance para sa July birth month. Ang pang-apat at isa sa pinaka-critical na bagay ngayong buwan ng July ay para sa ating mga SSS pensioners na may kaarawan ngayong July at may edad na 80 years old patakas. Ayon sa patakaran ng SSS, ang mga pensioners na 80 years old pataas ay kinakailangang mag-comply ng ECOP o Annual Confirmation of Pensioners tuwing kanilang birth month. Bakit napakahalaga ng ECOP compliance? Dahil ang ECOP compliance ay ang paraan ng SSS para ma-confirm na kayo ay buhay pa at patuloy na kwalipikado sa pagtanggap ng inyong pensyon. Kung hindi kayo mag-comply ng ACOP sa inyong birth month, ang inyong pensyon ay maaaring pansamantalang mapigilan o masuspend ng SSS. Ibig sabihin, ang ACOP compliance ay direktang nagpoprotekta sa inyong pensyon. Hindi ito optional, ito ay kinakailangan. Kaya kung kayo ay July birth month celebrant at 80 years old pataas, mag-comply na po kayo ng inyong ACOP ngayong buwan, huwag pong ipagpaliban. Para sa mga 79 na years old pababa, hindi pa kayo sakop ng ACOP requirement ngayon. Ngunit tandaan ninyo ito para sa hinaharap. Ngayon, paano nga ba mag-comply ng ACOP? Mayroon pong 3 paraan. Pumiri kayo ng pinakamaginhawa para sa inyo. Paraan 1, walk in sa SSS branch. Maaari kayong personal na pumunta sa pinakamalapit na SSS branch at mag-comply ng ACOP doon. Mag-fill up ng ACOP form. Libre po ito at walang bayad. Kung ang pensioner ay hindi makakarating ng personal, maaaring mag-send ng authorized representative na may dalang authorization letter, SSSID ng pensioner, at isang valid ID ng representative. Paraang 2, video conference. Ang video conference ay ang pinakamaginhawang paraan para sa mga pensioners na nasa ibang bansa o hindi makalabas ng bahay. Para sa video conference compliance, mag-set ng appointment sa pamamagitan ng inyong My SSS account portal para makakuha ng confirmed video conference schedule. Hindi na kailangan pang umuwi sa Pilipinas para lang mag-comply. Maaaring gawin ito kahit saan sa mundo. Paraan 3, facial authentication online. Ang ikatlong paraan ay ang facial authentication. Sa pamamagitan ng opisyal na website ng SSS, pumunta sa www.sss.gov.ph ay click ang ACOP compliance button at sundan ang step-by-step na proseso para sa facial authentication. Maaari itong gawin sa inyong smartphone or computer kahit sa bahay lamang kayo. In simple terms, if you are 80 years old and above and your birth month is July, you must comply with ACOP this month. You have 3 options: walk-in at SSS branch, video conference appointment, or facial authentication online at www.ss.gov.bph.ph. Choose whichever is most convenient for you. Failure to comply may result in temporary suspension of your pension. Mga ka-seniors,
bilang mabilis na recap ng 4 na importanteng bagay na ayong July 2026. Una, ang BAC 1 pensioners ay makakatanggap ng July pension sa July 1, 2026, Miyerkules. Walang pagbabago sa schedule. Pangalawa, ang Batch 2 pensioners ay makakatanggap ng July pension sa July 16, 2026. With this, walang pagbabago sa schedule. Pangatlo, ang mga may SSS loan obligation ay kailangang bayaran on time ngayong July at mag-generate muna ng PRN bago magbayad. At pang-apat, ang mga pensioners na may July birth month at 80 years old pataas ay kailangan mag-comply ng ACOP ngayong buwan. Para hindi mapuputol ang pensyon, 3 paraan ang available: walk-in, video conference, or facial authentication. Itago po ninyo ang mga paalalang ito para protektado ang inyong pensyon at ibang benepisyo ngayong July 2026. Habang inihanda ninyo ang inyong July 2026 pension at loan payments, may ilang useful products para sa seniors na inilagay namin sa description at pin comment ng video na ito. Kasama rito ang automatic blood pressure monitor, medicine organizer, anti-sleep comfort sandals, portable rechargeable fan, at iba pang practical na gamit para sa araw-araw. Kung nais po ninyong tingnan ang mga ito, maaari lamang pong i-check ang link sa description o pin comment. At kung hindi po kayo sanay sa online shopping, maaari po kayong magpatulong sa inyong anak, apo o helper. At bago tayo magtapos, gusto naming marinig ang inyong karanasan. Kayo po ba ay kabilang sa mga kailangang mag-comply ng ACOP ngayong July? O kayo ba ay Batch 1 o Batch 2 pensioner na naghihintay ng pension ngayong buwan? I-comment po ninyo sa baba ang ACOP done kung nakapag-comply na kayo o ang Hulyo 1 o Hulyo 16, depende sa inyong batch, para malaman namin kung handa na ang ating mga ka-seniors para sa July 2026. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dito sa Senior Savers Filipino. I-subscribe na po at pindutin ang bell icon para ang inyong mga mahal sa buhay ay hindi mahuli sa mahahalagang update na tulad nito. At i-share po ninyo ang video na ito, baka may lolo o lola kayong kakilala na kailangang malaman ang July 2026 SSS updates, lalo na ang AOP compliance deadline. Ang isang share po ninyo ay malaking tulong para sa inyong kapwa seniors. Maaari rin po ninyong panoorin ang iba pa nating mga naunang videos dito sa ating channel para hindi po ninyo ma-miss ang iba pang mahahalagang update. Ingat po kayo palagi at dalangin po namin ang inyong mabuting kalusugan at mahabang buhay. Magandang araw po sa inyong lahat. M.